Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag subscriber, no, mga friend. Ay, happy birthday ho, J. Mark Rivera. Anak po yan ni friend Amy Bingson, no. May you have many more birthdays to come. Pag-usapan ho natin to mga boss, ha. Si Professor Cielo Magno at ang Comelec. Mamaya ho, pag-usapan din natin konti si Digong, no. Pakinggan ho natin si Professor Cielo Magno. Ito na nga at kinasuhan na ng Comelec si Attorney Respicio dahil dun sa video niya na pinapakita na maaaring matamper itong mga vote counting machines na gagamitin natin ngayong eleksyon sa Mayo 2025. Pero alam nyo ba, ayon sa batas, Republic Act number 9369, ito yung nagtatakda ng automation ng eleksyon natin na dapat itong Comelec ay nag-hire ng isang established international certification entity. Ano yung trabaho nila? Isa-certify nila na yung mga hardware at software na gagamitin natin ngayong eleksyon ay working properly, securely, and accurately. Itong certification na to ang magbibigay or magpapanatag ng loob natin bilang mga botante na yung eleksyon natin ay may integridad at walang maaaring maganap na dayaan. Pero ayon sa batas, dapat ang certification na yan nalabas 90 days before the election. At yung 90 days na yan ay noong February 12, Marso na. Wala pang nilalabas ang Comelec. Alam niyo po, siguro instead na nagkakaso ang Comelec dito sa mga individuals na nagtatanong at may hinihinging paglilinaw sa Comelec tungkol sa integridad ng eleksyon ay dapat nilalabas ng Comelec ang mga ganitong certification na naayon sa batas para naman kaming mga botante ay napapanatag. Alam niyo ba na hindi lang din si Attorney Respicio ang unang nag-raise ng concerns sa Comelec. Kasama din dyan ang dating congressman, si dating congressman Egay Erice. Nag-raise na rin siya ng mga concerns tungkol sa Comelec. Ano ang nangyari? Dinisqualify siya ng Comelec. Buti na lang naka-TRO siya, so binalik siya sa listahan ng mga kandidato. Pero yun nga, Comelec, ang hinihiling natin, nasaan na ba ang certification na ito? Malupit yung Comelec, mga friend, ha. Meron pa pala dapat certification na ipakikita kayo, eh. Hinahanap ni Professor Cielo Magno. Malupit yata kayo, Comelec, ha. Pag kinestyon kayo, disqualify. Buti na lang at nakakuha raw ng TRO sa Supreme Court si Erice. Kaya nabalik yung ano niya, no? Comelec. Pero kay Kibuloy, ang bait nyo, ha? Maski na, nakakulong, ha? Nakakapag-kampanya pa sa video, ha? Comelec, ano ba? His Excellency, ano ba itong Comelec nito? Tama si Professor Cielo Magno, di ba? Sabi na nga. Siguro naman pwede nyo labanan si Attorney Respicio. Kung sakaling hindi niya mapatunayan yung kanyang mga sinasabi, o di baka susugal si Attorney Respicio sa inyo, si Harold, na handa siyang madisbar o handa siyang makulong. Kasi hindi naman siya lalabas ng ganyan sa public, kung hindi niya kayang panindigan yung kanyang sinasabi. Ba't hindi niyo pakinggan? Baka sakaling makatulong yan sa eleksyon darating na para walang maging dayaan na sinasabi. Di ba, mga friend? Kung may mapatunayan naman siya na tama siya, o di sumunod kayo sa kanya. Ganun lang kasimple yun. Ba't kayo nagagalit? Cyber libel at kung ano-ano pang kaso, dadidisbar, patang lisensya ng pagka-CPA niya, whatsoever. Ano ba yan? Ang lupit nyo naman. Patayin nyo na kaya. Salvage nyo na. Ang lupit nyo, di ba? Nagsasuggest lang yung tao. Yun pala kayo, may pagkukulang din. Sabi ni Professor Cielo Magno, meron siyang hinihingi na within 90 days, ilabas, meron kayong ipakikita sa tao na magpapatunay ang integridad ng inyong botohan ng mangyayari. Wala. February 12 pa pala dapat. Pinakita nyo na yan. Hanggang ngayon, Marso na. Wala pa. Di ba?
Ito pa isang topic natin mga sir ha. Ito nakaka-nervyos, no? Ito po ito, babasahin ko lang ho. Ayan ho yan. Ayan ho yan. Si Kibuloy, si Bongo, at si Willie Rebillame. Tinataas ni Digong yung kamay. Ayan siya. Ayan. Si Willie Rebillame, hindi na yata nila kasama. Di ba? Babasahin ko ito May asim pa ba ang Duterte Magic sa senatorial race? Putik yan. Kaya pala nun pag sinabi ni Digong na 8 diretso sa Inidoro, nangyayari. May mga ganito palang nangyayari dyan sa sinasabi ni Attorney Harold Respicio. Tuloy na ito. Former President Rodrigo Roa Duterte is confident that the senatorial candidates of the PDP will win, fighting his endorsement for the May 12 elections, despite the fact that most of them are mocking in different surveys. Maski na nangungulelat yung kanyang mga kandidato sa survey, confident siya na confident that the senatorial candidates of the PDP will win, na mananalo. Ito pa isa. We will win, believe me. Sabi niya. Maybe not all, but we will get through, Duterte said. Putik, nakakatakot yan, mga friend. Baka yari na ang karera. Siguradong kung ganyang maraming question ang vote counting machine na yan, na sinasabi ni Attorney Harold Respicio, baka tapos na eleksyon sa Davao. At kanila pa rin ang Davao. Diba? Dapat to COMELEC, meron na itong magkaroon ng bagong rules. Pag matanda na yung isang kandidato, kagaya ng mga ganyang itsura ni Digong, na mukhang hindi na physically fit, wag na pinatatakbo. 80 na. Mayor ang tinatakbo, ha? Hindi na nga, halos di na tinutukuran na sa likod, di ba? Digong, we will win, believe me. Sabi niya, ayan, sa baba, ayan. Digong, we will win, believe me. Hindi magsasalita si Digong ng ganun-ganun lang. Ito pa isa. Para sa akin, ang makakasod ng traffic ay si Superman. Sabi nito si Bongo. Yung sabi ni Bongo. Para sa akin, ang makakasod ng traffic ay si Superman. Putik yan. Sino ba si Superman? Hindi ba si Duterte ang tawag yan? Superman. Sabi na nila Motabato at Las Cañas. Ito naman ang sabi ni Kibaliw. Ipaplano ko buong Pilipinas mula Luzon, Visayas, Mindanao. 5 years. Superpower tayo. Titiba yung mga para sa ito, mga putik na to. Ito naman si Willie Rebillame. Wala pa kasi hindi pa ako nananalo. Pag nanalo ako, doon ko naiisipin yung plataforma. Ang iniisip ko ay kung paano pa, lang ako mananalo. Wala siyang plataforma. Boto nyo, pag nanalo siya, salanan nyo, yun na yun. Wala na. Hinabig niya nga, wala siyang platform, binoto nyo, pahinog kayo, ganun. Alam niyo mga friend, malupit ho yung COMELEC, pag pinuna mo, nga abutin mo, disqualify. Gaya ni Iris, Ito naman ngayon, si Attorney Harold Respicio, katakot-takot na kaso, ang sa halip na pakinggan, at baka may sense yung sinasabi ni Harold Respicio para sa kapakanan ng Pilipinas sa eleksyon na darating, kinasuhan. Putik. Excellency, tama ba yan? Attorney Claire Castro, paging Attorney Claire Castro, baka pwedeng yung mga bulong brigade natin dyan, may epekto dyan kaya
Kung ganito ang COMELEC, masyado hong balat sibuyas ang tawag dito. Oo. Diba? Nagsasuggest lang si Harold, Attorney Harold Respicio, bilang isang eksperto. George Garcia, bakit ka nagagalit? Pwede mong hamunin. Patunayan mo yung sinasabi mo. Pag hindi, pwede na. Yun, pwede nang kasuhan ng cyber libel. Talagang nagsisinungaling ka. Wala pa eh. Kakasuhan mo na agad ng cyber libel. Di ba? Padidisbar mo na. Mukhang ano yan? Mukhang parang guilty ka yata dyan, ha? Ano ba? Di ba, mga boss? Meron ka pa palang dapat ipakita ayon kay Professor Cielo Magno. Di ba? Na within 90 days dapat ilabas mo yun. Yung garantiya na talagang magiging fair lahat ang may sertifikasyon galing sa isang eksperto rin na magiging fair ang eleksyon. Ulitin natin yung kay Professor Cielo Magno, ha? Ito na nga at kinasuhan na ng COMELEC si Attorney Respicio dahil dun sa video niya na pinapakita na maaaring matamper itong mga Ayan, COMELEC, kamusta na nga ba ang mga vote counting machine? Yan ang tanong dito sa vlog ni ni Professor Cielo Magno. Ayun, sa taas. Na maaaring matampered itong mga vote counting machine. Yan ang tanong, vote counting machines na gagamitin natin ngayong eleksyon sa Mayo 2025. Pero alam nyo ba, ayon sa batas, Republic Act number 9369, ito yung nagtatakda ng automation ng eleksyon natin, na dapat itong COMELEC ay nag-hire ng isang established international certification entity. Ano yung trabaho nila? Isa-certify nila na yung mga hardware at software na gagamitin natin ngayong eleksyon ay working properly, securely, and accurately. Itong certification na to ang magbibigay or magpapanatag ng loob natin bilang mga botante na yung eleksyon natin ay may integridad at walang maaaring maganap na dayaan. Pero ayon sa batas, dapat ang certification na yan nalabas 90 days before the election. At yung 90 days na yan ay nung February 12, Marso na. Wala pang nilalabas ang COMELEC. Alam niyo po, siguro instead na nagkakaso ang COMELEC dito sa mga individuals na nagtatanong at may hinihinging paglilinaw sa COMELEC tungkol sa integridad ng eleksyon, ay dapat nilalabas ng COMELEC ang mga ganitong certification na naayon sa batas para naman kaming mga botante ay napapanatag. Alam niyo ba na hindi lang din si Attorney Respicio ang unang nag-raise ng concerns sa COMELEC. Kasama din dyan ang dating congressman, si dating congressman Egay Erice. Nag-raise na rin siya ng mga concerns tungkol sa COMELEC. Ano ang nangyari? Dinisqualify siya ng COMELEC. Buti na lang naka-TRO siya, so binalik siya sa listahan ng mga kandidato. Pero yun nga, COMELEC, ang hinihiling natin, nasaan na ba ang certification na ito? COMELEC, asan na rin certification na yun? Dapat pala, nung February 12 di pa pinalabas yan. Kaysa magkaso-kaso kayo, sabi ni Professor Cielo Magno. Ha, mga boss? Anak ng kamuting kahoy, Meto, anak ng bakang dalaga, sabi ni Percy Lapid, Pag ganyan, sana mali tayo. Pwedeng lumusot. Yung Davao, insured na yon. Duterte ulila, wala mananalo iba doon. Pag ganito yan, pag ganito, pwede lumusot si Bumtarat-Tarat dahil pumasok na sa Magic 12 ayon sa survey. Baka si Ipe, hindi natin alam. Marculeta, sabi naman ni Digong, believe me, we will win. Baka hindi lahat, pero mananalo tayo. Baka kagaya nung nakaraang eleksyon, nahulog si Harry Roque, siya ang napiling malaglag. Ayon kay Attorney Harold Respicio, pwedeng mamili na iahak
ang isang masamang tao na pwedeng manggaling sa politika o whatsoever, ha? Eh, maraming masasamang tao sa na mga politiko na nakaupo Di ba, mga boss? Ha? Ito. Kung pwede lang hatakin yung eleksyon para maayo na Di ba? Ewan. Magkakaalaman yan. Pag lumusot si Kibuloy, pag lumusot si Marcoleta, pag lumusot si Ipe, sino pa ba yung mga nandun? Pero sinasabi ni Digong, believe me, we will win. Maski tayo nangangamote sa survey, mabigato yan. Magkulab na tayo, mga boss. Ito palang Comelec, parang Senado rin di ba? Matigas din ang ulo. Maski na marami nang nagsasabi na yung forthwith dapat kaagad. Si Ichis Escudero, anong kaagad? Bukas kayo. Hintay kayo 5 buwan. Magkulab na ho tayo. Meron nung nagsusubscribe dito, pero naiinip siya siguro nag-unsubscribe kasi okay lang. Naiinip siya. Hindi ko nga binasa yung mga comments niya. Although pero clearly mo nabobor ako. Sabi niya, bobor ka, tanggal kita. Michael Edwin Mike, shout out. Magandang gabi, sabi niya. Ramon, Ramores Gache, welcome to the club. Simple lang, may alam sila, kaya galit. Ayun. Kalat ni Baya, shout out. Rogelio Damaso, welcome to the club. Totoo yan, si Rox, alam na. Sinasabi na ni Digong mas kilkulelat kami sa mga survey ninyo. Maniwala kayo, mananalo kami. Bong Tupa, shout out. Naniniwala ako sa sinasabi ni Atty. Respicio. Nakakaintindi ako ng konti sa sinasabi niya. Sana hindi mangyari na may dayaan dahil sagrado ang boto ng bawat isa. Wala yan. Wala nang sagrado ngayon. Bong Tupas. 500 na lang yung presyo ng sagrado Kalat niyo. Good evening, Kasani. Bombahin mo na yung Kasani at matapos na mga kahibangan ng mga tanga na yan. Hala, bomba. God bless your family. God bless, kalat niya. Big Cam, shout out. Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Yan ang hirap kapag kinontra mo ang Comelec. Yan. Kakasuhan ka agad. Pero yung pagmumura at pag-threat ni Digong na ipapapatay ang 15 senador, pero hindi man lang umalma ang Comelec dito. Itong attorney na ito na nagsasalita, sinasabi niya lang ang pwedeng madaya ang eleksyon at mahak ito. Buti nga nagsasalita ito na pwedeng mangyari ito, di ba? Tsaka hindi siya basta-basta Elizabeth, eksperto siya. Dapat nga imbestigahan ito kung pwedeng madaya nga ito, di ba, Sir Rox? Yun nga. Hindi yung kakasuhan agad nila. Parang pwede akong maniwala dito. Diba? Sinabi mo pa. Sobrang galit. Ano yun? Nabo ko ba? Nabo ko? Maliwanag naman yung paliwanag ng tao. Diba? Saka nyo kasuhan pag hindi niya naipaliwanag ng maayos. George Garcia. Kakaso ka pinapaliwanagan lang diba? Kung hindi niya maipaliwanag ng maayos, saka mo kasuhan, yun na nagsisinungaling siya, na naninira siya. Kung naipaliwanag niya, paano? Di susunod kayo dapat. Ano ba namang mga abogado to? Sabihin niyo, sinungaling si Respicio. Handa niyang patunayan Federico Mandak, shout out. Dapat noon pa siya ito na naman magaling din talaga ng mga tao.
Dapat noon pa siya nagbabala noong 2022 election dahil nga daw ganyan yung nangyari noon. Dahil in just 1 hour lang, naka 20 million na agad yung nabilang. Computer yan lahat, pwedeng manipulahin. Dapat kung may nalalaman siya, pumunta siya sa COMELEC mismo. Kung hindi siya pinansin, direkta ka sa Kongreso o sa Senado. Kung talagang hindi siya pinapansin, then sa media na siya pumunta. Dapat. Gagaling ng Warriors ko. Sa totoo lang. Yun nga, dapat, no, kapag lumabas pala, no, Attorney Harold Respicio, no, noong 2022, ba't ngayon lang? Yun din ang tanong, di ba? Diba? Galing ni Federico. Don Juan, shout out. Baka gawin na naman tulad ng ginawa kay Padilla, maging numero 1 sa balota ng Senador si Ipe. Watch out, George Garcia. Lahat ng mata ng Pilipino ay sayo nakatuon at nagmamasid. Hindi lang naman sa kanya. Pati kay Chis Escudero, nakamasid ang kung anong gagawin na naman yung mga dahilan, kung ano, basta sinabi ni Chis Escudero. Hindi ako madapar yung ha? Kayo, 2 buwan ninyong tinulugan yan, taos. Faith and Trust, shout out. Xerox, taimtim na dasal. Kasi itong mga China, magiging part yan ng eleksyon para dito sa Dutch Devil Group. Nakakatakot kasi ang gobyerno na paliligiran ng mga halimaw at demonyo. Mismo. Librado Lutubico. Correct yan, habang may smart magic, may dayaan, at habang si Elo Garci ay nasa Kumulekta, walang katinuan ng Kumulekta. Hoy, Elo Garci, ang kapal ng mukha mo. Yang si attorney ang dapat pumalit sa iyo. Masakit na yung mga sinasabi ni Librado Ludovico dito kay Kumulekta. PI ka ulul. Sino yun? Grabe, galit si Librado. Yokiano, shout out. Di susundin ng COMELEC yan kasi COMELEC ang hacker. Magkano kaya ang deal? Patay tayo dyan. Pero alam mo, pakapalan lang ng mukha yan, di ba? Yokiano, masisira kasi ang deal ng COMELEC. Milyon-milyon ang kasunduan nila. Patay tayo dyan. Friend Shervin Sapeda, shout out. Tia Delia. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out. Dolor Garcia, shout out. Friend Amy Bingson, shout out. Happy birthday ulit sa anak mo, ha. Impong Basyang Team Tia Deli po is in the house at bumabati po sa iyo, Sir Rox, ng mapagpalang buhay at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic po today, Sir Rox, bakit ba naman po itong si Comelec Disgrasya Garcia? Anong disgrasya? Palagi na lang kontra bulate every time merong isang maninindigan na pumupuna. Para ito pong eleksyon naman po natin maging transparent at di yung palagi na lang puro magikero at nakakagulantang na nananalo. At nagna-number 1 pa talaga, Sir Rox. Bakit, Sir? Bakit ba, Sir Disgrasya? Garcia! Disgrasya na. Sobrang pikon at init agad ng ulo mo, ha? Simple lang po yan, Sir Kapal Mux. Ano po? Kung wala ka pong tinatagong multo dyan sa likod mo, kumalma ka, maawa ka naman po sa bansa natin, Sir, na grabe pong pagkalugmok. Pagdating po sa usapang tiwala, masisisi mo ba ang taong bayan, Mr. Disgrasya? Disgrasya Garcia, na hindi magduda. Paano mo ipapaliwanag sa amin na nag-number 1 si Lamon Boy? Anong Lamon Boy? Si Kimo. Sige nga, isang bugok at inutil at convicted, nilampaso ang matatalino at tunay na may alam sa batas. Saan libro ni Judas mo? Hanapin ang tama at tunay na eksplanasyon sa pagkakapanalo ng Judas Iscariote na yan. Maraming ang tanga. Ikaw naman, Tia Delik Convicted, Bopol, Saropor, number 1. Di ba kasuka-suka? Oy, Mr. Epal, manungang kami tigil-tigilan mo niyang dinadaan mo sa tulin at talas ng dila mo sa pagsasalita. Nabuisit ka. Purgahin mo na yung utak mo
ng Combantrin, baka sakali makuha sa purga. Pwe, kinam, leche. O diba? If the price is right, everything is all right. Ikaw yung sinabi mo. Kandidatong pulpol. Look to your left, look to your right, kahit kapabobo. Your future is bright. Sa pagnanakaw, daig ang landslide. Yun eh. May mga tula ni Tia Deli. Ha? Talaga kahapon, Tia Deli, hinahanap ko yung comment mo. Wala talaga. Oo. Scroll ko, wala eh. Kako siguro inantok. Shelly J. Zero. Naku Karox, delikado na naman yata ang ating mga kandidato. Sinabi mo pa, sinisiguro ni Digong. Maski kami wala sa survey, kami mananalo. Oscar Asoro, shout out. Dapat gawin yan ng Comelec. Delikado to sa mga hacker na China expert pa naman. Sila ang ganyan. Malamang manalo pa si Kibuloy at mga DDS dito. Matalino yung attorney na yan. At may alam. Alert mga Pinoy, baka masakop tayo ng China pag nanalo mga DDS. Tayo dyan. Marilyn Morales, shout out. It was done ng Smart Magic na nariyan si Leni Robredo. And it can be done again na naman nandyan si Garcia at mga tao ni Duterte. Simon George, shout out. Kaya nga po kahit na pinabibili lang ng suka, malakas ang loob kumandidato. O, diba? Nakasandal sila sa ano eh, di ba? Basta't yung Duterte, hanggang walang nahuhuli dyan, walang naano dyan, lalo-lalo na yung ulo, patuloy hong guguluhin yan, yung gobyerno ni Marcos. Oh, patuloy. Oh, tignan mo yung Sara Duterte, oh, nangangampanya na, parang nagdaano na. Magalit na kayo sa gobyerno at ako na ang iupo nyo. Nanginang yan. Elizabeth Iscario, dapat lang talaga imbestigahan ang sinasabi nitong abogado na ito. Kasi pwede itong mangyari. At makialam ang NBI dito. Magaling talaga si Elizabeth. Pero ang masama, siya pa ang napahamak at baka makulong pa siya. At matanggal siya bilang abogado. Kawawang tao. Kapag may alam ka, ayaw ng taga-Comelec yan. Kailangan nila. Kailangan sila lang ang may alam. Yun. Gagaling talaga nyo eh. Kaya bawal tanga rito eh. Yan, Gibara, shoutout. Kaya pala ikurap yung mga source code. Kaya palang ikurap yung mga source code ng machine. Sure, panalo na sila. O, diba? Maril Pavianak, shoutout ha. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Nung isang gabi po, naging topic din yan ni Atty. Toto Causing. Sa title nga po niya, OA naman masyado, reaksyon ni Garcia. Tila nangangamoy na naman yata ang dayaan tay. Dapat nga makipagtulungan siya sa idea ni Atty. Harold kasi di naman IT expert si Garcia. Expert yan. Expert yan si Garcia. You know what I mean? Si Garcia, iniisip ko nga po tay, sadyang di isinama si Atty. Toto sa pagkasenador para wala silang stress. Kaso, may isa na namang Atty. Harold na kapalit. Let's pray nga po na huwag na naman siyang mapahama kasi hindi fair lumaban ang mga dudes. At wish ko din nga po na kapag na-compromise na ang prinsipyo niya, huwag niyang hayaan yun. Isa siya sa may dignidad at matalino, abogado para lamang mabahiran ng pagkabilang niya sa administrasyon. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Chupista Bunaaw, shout out ha. Ang galing naman ito ni Harold, matalino at matapang. Di gaya ni Atty. Ang galing naman ito ni Harold, matalino na, matapang din, gaya ni Atty. Claire. Good evening po kuya sa mga warriors. Pag ganyan naman, di walang problema, gaganda ang kinabukasan ng bansa. Saludo po ako sa inyo, Atty. Claire at Atty. Harold.
Oh. Ha? Jesus Gloria, welcome to the club. Magpasalamat tayo kay Atty. Respicio na ipinaliliwanag na malaking pagkakataon na madaya ang darating na eleksyon sa Mayo 2025. Namimiligro pa ang lisensya niya sa pagkaabogado at pagka-CPA. Walang sinasabi si Atty. Respicio na nandaya si Comelec Chairman George Garcia. Pero ang nangyari, galit si Chairman Garcia kay Respicio. Yun nga eh. Yun nga ang sabi ko eh. Ha? Pakinggan niya muna kung ano paliwanag. Kung nakita niya talaga tinataya na nga ni Respicio yung kanyang kredibilidad, lahat-lahat na dyan. Taya pato na, pati panabla. George Garcia. Ha? Alang-alang sa bayan. Chupista Bunao. Sorry po. Respicio ba? Kala ko Respicio. Alberto Olaer, shout out. Ha? Karoke, dapat ibagsak si Demonyong Digong Duterte sa Kabagan Bridge na tumiklop sigurado ang ginamit na bakal katulad ng payong madaling tumiklop. Ano raw dapat pala yun, dinisign ng Japan yun. Ito ayon sa governor dito. Ewan ko si governor o yung engineer. Dinisign pala yan. No? Bukas na natin pag-usapan. Marami pa akong babasahin. Sarap. Bukas na. Dinisign pala yan ng Japan. Pero ang presyo ng Japan, 1.8 billion. Hindi raw kaya. Sa kukuha. Ngayon, nung umupo si Digong, merong na pwedeng itayo yan sa halagang 800 milyon. Kaya, naumpisahan. Pero ayon, dapat, hindi raw made in Japan ang mga ginamit na bakal. Yun ang explanation. Bukas pag-usapan natin pag nahanap yung video, ha. Kaya wala bumagsak. Made in China yung bakal. Danilo de los Santos, shout out. Ha? Ang tanong, sino ang mandadaya? PDP, Maisog, or Bagong Pilipinas? Patay tayo dyan. Danilo de los Santos ka. Tanong mo kay Garcia. Johnny Bigot, shout out. Gandang gabi, Karoke. Totoo lahat ang sinasabi ito ni Respicio na nagkakaroon ng dayaan sa eleksyon. Noong ko pa hinala na nagkakaroon na ng dayaan at malamang kasabwat itong si Garcia ng Comelec. Kaya napipikon siya at gustong kasuhan itong si Atty. Respicio. Diba? Si Erice, dinisqualify, Johnny Bigot ulit, Dapat ikalat din ni Atty. Respicio sa ibang vlogger para malaman ng taong bayan ang ganitong klaseng dayaan sa eleksyon. Diba? Malamang kalat na yan ngayon, Johnny Bigot. Ted, shout out, Ted. Kapanipaniwala ang paliwanag ni Atty. Respicio tungkol sa kung mapapasok ng hacker ang counting machine kung ito ay nakakabit sa internet. Bakit nagagalit ang Comelec imbis na makipagtulungan? Nabuko kasi si Garcia at di siya magkakapera kung susundin niya ang suggestion ni Atty. Respicio. Magagalit din kay Garcia ang mga politikong umaasa lamang sa counting machine para manalo. Yan ang mga TED, ha? Buti, hindi ka nagpapatawa ngayon, friend. Ramon Valencia, bossing, matindi pala ang natapos nito. Hindi lang isa ang tinapos. Hindi gaya ng Team Suka at Team Basura. Dapat lumaban ito sa senador. Ito ang kailangan ng Pinas. Maraming ganyan, Atty. Luke Espiritu lang, di ba? Ramon Valencia ulit, bossing, di ba nga yung dati sinabi na nila na nagkakadayaan, sabi ni General Trio? Correct. May kung mali ako. Yun nga. Ramon Valencia ulit, bossing, kitang-kita naman ang pagparada kahit dito sa ibang bansa. Kung gaano karami at puro volunteer pa nga yung ibang nagpapakain pa. Nilo Porlayagan, shout out. Dapat suportahan ng tao si Atty. Respicio, di ba? Ramon Valencia ulit, bossing, sino kaya sa dalawa ang mandadaya? Team Padapa o Team Basura? Patay tayo.
Ted ulit, oh. Napaka-injustice naman ni Garcia. Ha? Hindi tumitingin sa tama. Hindi naman masama ang concern ni Atty. Respicio. Ha? Gusto lang niyang huwag masayang ang tunay na boto ng mga tao. Suggestion lang. Suggestion lang, Garcia. Magtrabaho ka naman ng tama. Sinesweldo ka ng bayan. Huwag kang ganid. At huwag mo namang silang pagnakawan pa. Paalala, Garcia. Free speech ako dito. Di mo ako mapapadisbar. Dahil hindi ako abogado. Kala ko hindi na nagpapatawag. Patawag na naman. Okinawa, Japan. Tesari, shoutout. Hindi pwedeng sisihin ang truck sa pagbagsak ng tulay. Paano kung magka-traffic sa tulay? Siguradong buong tulay bumagsak. Ang problema dyan, i-repair. Hindi i-repair dito. Paano yung ibang ano? Dito, maaari tinibayan na itong bumagsak. Ikakabit mo doon sa ano? Dito na naman sa kabila. Mahaba ho yung ano eh. Gagastos daw ng 60 to 80 million. Marirepair na raw yung tulay. Yung bumagsak, paano yung doon sa parting hindi bumagsak? Yan, ano mga utak yan? Utak yan. Clemtel. Shout out, welcome to the club. Baka manalo si Willie at Lapid, Kibuloy at iba pa. Malamang. Arnold po si Diego. Si Rox, may posibilidad ang mga sinasabi ni Atty. Respicio. Malaki Malaking posibilidad. Ano to? Look. Welcome to the club. Matagal nang meron dayaan sa Comelec. Ngayon lang napatunayan. Booking na. Kaya pala Robin Padilla number 1 sa pagkasenador. Masakit niyan. Baka si Ipino naman mag number 1. Puta. Temari Bernardo, shout out. Atty. Respicio naman, ready na ang pandaraya. Ito na naman si Temari Bernardo. Atty. Respicio naman, ready na ang pandaraya. Ba't kailangan mag-ingay? Nag-react tuloy si Garcia. Alam naman nating talagang mandadaya sila. Tayo. Nakakamada na ba, Temari? Severino Lopez, welcome to the club. Ibig sabihin, hayan din ang ginawa kay Atty. Lenny noon last election na alam din ng Comelec. Apolonio Cristobal, welcome to the club. Tama ka dyan, Atty. Harold. Diba? Noel Mendoza, shout out. Kaya pala malakas ang loob nila tumakbo senador kasi pala kaya silang ipanalo ng Comelec. Alam na this. Salamat sa impormasyon, Atty. Respicio. Mundo Cheng, shout out. Ganyan ang ginawa ninyo, Pards. Ganyan ang ginawa ninyo, Pards. Dayain si Lenny. Malinaw. Kaya galit na galit ka, wag mo nang gagawin niyang kung mahal mo pa ang buhay mo, Garcia. IT expert yan, at abogado at CPA pa. Garcia, sisiw ka sa kanya, bugok. May ito na ulo itong batang blooming treat na ito Mundo Cheng ulit Paring Roque, hindi mo pwedeng dayain ang Diyos. Lumabas na naman ang isang pagnanakaw ng mga bilyar at digong. Mga hinayupak ng mga bilyar, lalo na yung nanay nilang saksakan ng ganid at yabang. Basta yan paulit-ulit ko. Sana lahat ng naitayo nung panahon ni Digong, patawag nyo na yung mga kontratista niyan, kung sino man ang dyan. At tanongin nyo na, habang wala pang bumabagsak at wala pang namamatay, may kasunod pa yan. Yan, Mundo Cheng. Matakin mo, mahal yan, 1.2 billion. Tapos ganyan. Marami pa dyan na mga tinayo yan. Ang ayon sa balita, ang hatian daw yata ngayon 60-40. Putang ina. Mundo Cheng. Lahat ng mga ginawa nila Bilyar at Digong
lahat yan ay palpak. May lalabas na pa bukod sa tulay sa Isabela. Yung mundo ching. Yung nga sabi ko eh. Joseph Rigodon, shout out, totoo yan. Gat nandyan yung Garcia na appointee ni Dutae, magagaya lang ang kaso niyan kay BP Lenny. Rodelia Alpilor, shout out. Ang galing niya no, Sir Rox. Ingat po. God bless us po. God bless, Rodelia. Joseph Gilio, may punto, sabi niya. Concepcion Barce, welcome to the club. Balak na namang mandaya ng COMELEC katulad ng 2022. Orcasitas Felipe, welcome to the club. Orcasitas Felipe, dapat yan kinakasuhan niyang luwa ang mata na to. Dapat yan kinakasuhan niyang luwa ang mata. Totoo, Toto Kausing, kailan mo pa isasagawa ang pagkaso mo sa chairman na yan? Hindi pa ba marami na kasing nagkakaso eh. Wala namang nangyayari. Hindi andar. Si Senator Trillanes lang eh. Dami nang yata na-file na kaso eh. Wala pa rin ang balita kung ano na nangyari. Di ba? Puro kaso. Orcasitas Felipe ulit ito. Mga kandidatong oposisyon, huwag kayong tatanga-tanga. Magpapakahirap kayo sa pangangampanya pag pabaya kayo. Baka manalo si Kibuloy, Marcoleta, Willie Revillame, Bongo, Bato, Philip Salvador. Kita nyo sa survey, susundin yan ni Garcia. Sana mali tayo, Orcasitas Felipe. Wizkid, shout out. Diba this has been happening since 2016? Paano tatlong yung mga bugok, panalo-talo yung maayos dahil kurap ang Smartmatic? Orcasitas Felipe ulit. Satanas, Kristo, maasahan nyo yan, katuwang yan ng COMELEC, mga hudas yan sa sambayanan. Wizkid ulit Actually, yan na yung daya. Ayaw ng COMELEC na mabuko. 3J Shop, shout out. Hello, Sir Rox. Ano sabi mo? Eleksyon, posibleng dayain? Talaga namang dadayain yan. Papayag ba si Digong na basta-basta na lang maligwak ang kanyang mga alipores? Paano na si Sara? Di na yan maiiwasan pero pwedeng mahadlangan. Kailangan natin ngayon ang mga tunay na bayani at magigiting na mamamayan para ipagtanggol ang ating boto. Posible nating masakote ang mandaraya sa pamamagitan ng tunay na pagkakaisa. Yung talagang bantay sarado, mga machine computer, may mga mata tayo. Kailangan natin ang mga expert dyan tulad ni Attorney Harold Respicio. Hindi nga friend Jane ang ina-request lang ni Attorney Harold, habang nag-i-eleksyon, wag i-ano sa internet, tsaka na lang ikabit sa internet after the election at tsaka nabasa na ng vote counting machine. Hindi na yun madadaya. Ang sabi ng record na nabasa ni Attorney Harold Respicio, pagdating ng makina, nakakonekta na agad sa internet. Yun ang sinasabi niyang pwedeng ma-hack. Kaya ang solusyon ni Attorney Harold, habang nag-i-eleksyon, wag i-connect sa internet. Ganun lang kadali ang hinihingi ng tao na demanda pa. 3JCO po. Sir Rox, ang eleksyon na ito is a make it or break it. Pukpukan ito. China versus Philippines. Hindi ito Willie Boy versus mga makabayan black or versus Kiko Pangilinan. Ang eleksyon na ito ay laban ng China versus Philippines. Kailangan ng China, kandidato ng China, kandidato ng padapa ang manalo para tuloy ang ligaya ng West Philippine Sea. Paabante na yan hanggang sa Palawan. Palawan, kanya na raw di Palawan Ayon sa mga bali-balita di ba? 3J Shop ulit Sir Rox, ito ang time para sa mga Pilipino ay totoong mag-isip na maka 100 beses. Nakasalalay dito hindi lang ang kinabukasan ng mga mahihirap
yung mga mayayaman, secured na mga yan, kundi ang bansang Pilipinas mismo ang nakataya. Pag nakawala ang Pilipinas sa mga kamay ng Pilipino at napunta sa China, magsimula na kayo ng mag-aral ng Mandarin at Hokkien. Ay nako, alipin ang labas natin, ha. 3JC ulit. Ba't ganun pa man, Xerox? May pag-asa tayo dahil ang Panginoong Diyos ay nasa ating panig. Huwag tayong tumigil sa pagdarasal na hindi manaig ang mga masasama. Diyos ang kakampi natin. Yun lang, sana nga. Hindi tayo niya pabayaan, di ba? Dami naman nating dadasal, kaso masyado malakas ang puwersa ng demonyo. Ano ba sabi ko? Digongyo. Demonyo, hindi digongyo. Kayo naman. 3JC ulit. Xerox, habang inaantay natin ng eleksyon, kailangan kumilos din ang Senado para sa impeachment trial dahil si Quezon de Bola, also known as Cheese, posibleng ginagamit para sa safety ni Sara. Paano kikilos ang Senado kung mismong ang speaker petex? Meron paraan, kailangan wag tumigil si Coco Pimentel, ibang mga senador na kalampagin si Quezon, kahit pa sabing di siya gagalaw hanggang July. Pag sobrang ingay ng gawin nila, Coco at taong bayan, ay nasa likod nilang sila. Kalampagin si Quezon. Wala! Ay, si Chis Escudero, may isang salita siya Maski na puro kahihiyan na yung mga naririnig niya, pati Christian Monsod, yung dating Comelec Commissioner, kanina, ang ganda nung subukan natin itapik si Christian Monsod bukas, no? Yung Christian Monsod po, yun yung nagsasabi nung mga panahon na natakbo si BBM, na si BBM, disqualify yan. Kasi nga, yun, may kaso, yung non-filing of income tax returns, 4 consecutive, tsaka yun nga, yung yung hindi nagbabayad ng state tax na bilyon ng halaga, yun. Pero dapat subalit, walang nangyari. Nakatakbo. At ngayon, kala ko tapos na Buti ngayon God moves in a very mysterious way nga. Diba? Ay! Christian Cheng, Have a nice day po, Tatay Rox. At sa mga totoong matitino ang kaisipan ng mga viewers niyo po. Yes, panood ko rin po yan. Tinalakay din po yan ni Tony Ricky. At sabi ko nga po, guilty kasi ang magikerong si Hello Garcia, Miro Magic. Kaya kinasuhan niya si Atty. Respicio. Diba? 3JC po. Hello, Sir Rox. As I'm writing my comment, I felt an earthquake. Buti na lang at parang 3 to 4 seconds lang. Salamat sa Panginoon Diyos. Baka pinatigil ni Kibuloy. Christian Cheng ulit. Tama naman po lahat ang mga sinabi niyang si Atty. Harold. Tumpak lahat ang mga sinabi niya. Real talk na real talk. Tatay Rox, pansin niyo po, pagka may komisyon baga sa Comelec, Comsilec, ang tendency, it's either dideklara ni Garcia na nuisance candidate o kaya naman kinakasuhan. Di po ba ganyan din ang ginawa nila doon sa naunang pumuna sa kanya sa Comsilec nga. Ngayon naman dito kay Harold, Atty. Harold. 3JC ulit. Sir Rox, anong malay natin yung mga computer na yan nakakonect sa China? Melee Milang, diba? Hindi malayo. Kaya nga sabi ni Atty. Harold, huwag i-connect sa internet para hindi ma-hack. Pero sabi ni Garcia, pailang kitang kaso, cyber libel, didisbar kita lahat. Putang, sobrang gawin. Patayin mo na. Para masyahan ka. Ted, Harry Roque, nagpasaring kay Yusek Claire Castro. Kahit daw magaling magbenta, ngunit ang produkto ay di maganda, hindi ito mabibili. Maling-mali si Atty. Roque, abogadong pulpul kasi. Sabi ni Yusek Castro, messenger siya at hindi saleswoman. Si Roque kasi, sanay magbenta ng kasinungalingan. Marami namang bumibili, mga tanga nga lang.
Ala yan, ganyan na yung mga abutin mo pag nadikit ka talaga sa demonyo. Si demonyo, kay digong nyo. Diba? Christian Cheng ulit. Ano pati ang inangata ni Lucky Mata Garcia na fake news daw ang mga sinasabi niyang si Atty. Harold. Sinisiraan daw ang COMSELEC. Ang integrity nito ng COMSELEC nga, sabi ko po, bakit may integrity pa ba ang COMSELEC na yan? Mula ng italaga niyang Duterte at Marcos, si George Garcia Miro Magic. Sandamukal nga po ang litanya ni Hilo Garcia Miro Magic. Keso nga sinisira doon ang credibility and so on and so forth. Another, bakit may credibility ba ang Hilo Garcia Miro Magic? Na yan ha, COMSELEC mismo, integrity, credibility, transparency, accountability, honesty, lahat ng mga yan, wala lahat kay Garcia at COMSELEC, lalo na rin sa Malacanang at past administration, kasi yung past administration nga mismo ni Duterte Planning at ang current fake administration ang nagpapagalaw dyan kay Lucky Mata Garcia. Ulo nitong Christian Cheng na to. Mataba ka na ba, ha? Christian Cheng ulit, oh. Thanks po, Tyrox, for reading my comments. Okay lang na. Jun Garcia, shout out, my friend. Hello, Manong Roque. Salamat po sa pagbati ng kaarawan ng anak ko po at apo ko. Ngayon lang po ulit ako nakalibre. Dapat nga po pasalamat po sa COMELEC sa vlog ni Atty. Respicio. Obviously, hindi po iyon paninira, kundi information kung anong posibleng mangyari kung nakakonect online ang ACM. Tama naman po kasing sinasabi niya. Lahat po ng nakakonect online o Wi-Fi ay prone sa mahak. Lalo na nga ganyan ng ACM. Pag matagal itong nakakonect, hindi naman paninira yun. Kung sa ibang bansa yan, baka nag-hire na siya. O, diba? Tsaka, ano siya, friend yun eh. Hindi basta-basta, talino eh. Eprim, shout out. Natanggap nga ng 2022 dayaan election, totoo ang paliwanag mo, attorney. Nasa COMELEC ang mga demonyo. Tayo dyan. Eprim ulit, walang pagbabago, palala pa. Kurakot Bridge to Hell, patay. Jan Dimango, my friend, shout out, ha? Hanggang bukas po muli, mga friend. God bless. Dasal pa rin. Ilang panlaban natin dito sa pero nakakatakot po talaga itong COMELEC na to. Masyadong malupit pag pinupuna. Diba? Magandang gabi po, mga boss. God bless.